kasama sa inyong 81st birthday. Yeah. Sana po hindi po mabalik ang Panginoon kumaba pa ang buhay natin katulad ng kay tatay na napakahirap na kumabot ng gano'n ng buhay. Kaya tatay talagang blessing sa Panginoon yung gano'ng edad. Ganun po. So, mag-celebrate at pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Pwede mag-pray po. Let's pray. Ang maraming Diyos, Panginoon, kapag sa lahat. Sa Panginoon, sabay kalakasan, pagkakalito ko sa lahat. Pag-iingat, sa protection, sa pagkakalito Panginoon. I pray Lord na itong transition ni Pastor Nathan, mapag-aralan po natin ng maayos sa Panginoon, sa puspet, sa buhay natin Panginoon, sa salita ng transition ni Pastor Nathan. Ito yung magamit namin sa pang-araw-araw ng Talatang 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na ating Panginoon. Ano po? Medyo sa Amerika po, nauso yung sinasabi nilang hate speech. Ano yung hate speech? Parang pag may konting salita lang po na parang nakaka-quick ng puso, ay ayaw nila po yun, kahit katotohanan. Kaya kung may isang sikat po na vlogger, pangalan po niya Charlie Kirk, hindi ang vlogger, ano po siya, siya po ay activist, rightist activist sa Amerika. Kung baga sa Pilipinas, kung sabi activist ay medyo pangit ang pakinig kasi makakaliwa yun. Sa Amerika po ay may kanan at may kaliwa na aktivista. At pagka kanan po, ay medyo ang kanilang paling po ay patungkol sa mga konserbatibong bagay. Medyo ang mga sinasabi niya po ay una, meron tayong tapat na marinig. Ibig sabihin, kung ayaw mo yung sinasabi ko, karapatan mo yun. Pero kung meron kami na magsasabihin, pwede natin pag-usapan. Mga ganun po ang mga sinasabi niya. Sinasabi niya rin na dapat ang pamilya ay buo. Sinasabi niya rin po na dapat ang pamilya ay kung maaari ay hindi dapat mag-abort ng bata. At hindi sa iba, siyempre masakit po yun. Ngayon po, bakit po nasabi yun? Noong birthday ni tatay, sabi ng Bible sapagkat ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Napakasarap po tumanggap po ng kaloob, tatay. May mga okasyon, birthday yan, mo. At ang sabi po ng Bible, meron pong kaloob si Jesus sa atin. Pag sinabing kaloob, marami pong nasa isip natin. Ang nasa isip natin ay buhay, wala na pong kaloob yun. Ang nasa isip po natin ay magandang kalusugan. Pero higit po sa panahon natin, ang iniisip nila ay material. Pagkatong mga itong bagay, hindi na kaloob ng Diyos. Pero ang sabi po ng Biblia, aanuhin mo na makamtan mo ang lahat ng yaman sa sanlibutan, mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ako po yung binabasa, hindi ko na ma-check yung resources. Pero sabi po, hindi daw natin kaya bayaran po ang buhay ng isang tao. Pero pagka daw kinumpute mo, yung lahat po ng bahagi ng parte ng tao, aabot po ng mga parang nasa 600 quadrillion something. Pag sinabi pong quadrillion, pag million po yung 6 na zero ay, pag billion ay siyam. Pag trillion, 12. Pagka quadrillion, may 15 na zero. 640 quadrillion something. Katawan pa lang po ng tao yun. Wala po yung kaluluwa. So how much more yung pong kaluluwa na nagbibigay ng buhay po sa atin. Now, bakit po napakagandang tumanggap ng kaloob at bakit sinabi ng Biblia yung patungkol po sa kaloob? Dahil po, yung kaloob po na tinutukoy po ng Panginoon dito ay buhay na walang hanggan. Pag ang tao po ay wala po kay Kristo, siya po ay walang hanggang mapapawalay sa Panginoon. Ang tawag po doon ay kamatayan. Tabi po kahit tayo po mag-celebrate na abutin po ng 100 ng ating buhay, pero balang araw, papawiin din po yung ating buhay,
At di bali po kung tayo po ay total annihilation na natutulog lamang, ibig sabihin pag kayo namatay tulog na, wala nang consciousness. Pero ang sabi po ng Biblia ay walang hanggang mawawalay sa Panginoon. Totoo po na mayroong dagat-dagatang apoy. Hindi po kasi takot yung dagat-dagatang, siyempre may apoy, mayroong asupre yung baho, mayroong buod na hindi namamatay, di ba natatakot lang sa gano'n na. Pero ang isa po sa, bagamat nakakatakot talaga po yun, ang isa sa nakakatakot po doon ay hindi mo kasama ang Panginoon. Doon sa lugar na yun na mayroong paghihirap at tayo po ay malayo po doon. Pero sabi po ng Biblia, bagamat dahil po sa kasalanan ng tao, naalala ko si Sister Mary kahapon, sabi niya, nagpadala daw siya ng video sa kanyang kapatid, at sabi ng kapatid niya, ganun na ba ako kasama? Kasi parang kung yung video, mayroon daw nagbago ng buhay. Parang siguro kung anong kasalanan, tapos nagbago ng buhay. Pero, ang sinasabi po ng Bible, hindi mo kailangan maging nakakulong sa kulungan para hindi pumunta sa impyerno. Nung ipinanganak ka pala na tayo po ay nasa mundong ito, nasa sinapupunan pa tayo ng magulang natin, tayo po meron ng kasalanan. Pastoral, pero naman yun. Kasi nga, yung kasalanan na ni Eva at Adan, ibiniilang na sa atin. Pero huwag kayong mag-alala po, kung tayo po ay namatay pa tayo baby pala sa langit ang punta nun. Sabi na kasi wala namang kasalanan. Hindi. Dahil kasi kinobram ng Diyos, nung kamatayan ni Jesus sa krus, yung kasalanan na ibinilang mo sa bata, kung bata pa lang namatay siya. Kaso nga lang, ang tao po, napapahamak, namamatay, malalayo sa Panginoon, dahil po, ang kasalanan po, una, hindi lang yung minana ibinilang, pero po yung kasalanan na meron po tayo, nung simula na nagkaroon po tayo ng consciousness. Pastor, nagsinungaling lang ako, pupunta na ako ng impyerno. Oo, ang tanong, hindi dahil sa pagsisinungaling mo, pero kung kanino ka nagsinungaling. Kanino ka nagsinungaling? Sa Diyos, pag ang tao ay nakapatay, halimbawa murder, sa Pilipinas po, reclusion perpetua yun, 40 years ang pagkakakulong. Bakit po? Katumbas po yun ng isang buhay na pinatay mo. Pertaining do sa equality at justice na buhay ang nawala, katumbas sa isang buhay. 40 years. Basta nagsinungaling lang naman ako, pupunta na ako ng impyerno. Ang tanong, sino pinagsinungalingan mo? Diyos na walang hanggan. Kaya po ang kapahamakan ay pang walang hanggan din. Yung po ang hindi ko titignan yung liit at laki ng kasalanan mo, pero tanong, kanino ka nagkasala? Sa Diyos, pang walang hanggan na Diyos. Tapos isipin mo, kung ilang taong ka nagkaroon ng consciousness, diba, kung 6 years old ka nagkaroon ng consciousness, tapos ngayon, ilang taong ka na ngayon, gaano kadami yung kasalanan na meron tayo? So, sabi ng Bible, binilang na kasalanan, tapos may record of sins. Pastor, wala ba akong gagawa para doon? Wala. Oo, nanakot ka lang, Pastor. Nasabi ng Biblia, wala talaga. Pastor, bakit nasabing wala talaga? Kasi merong gumawa para sa atin. Sino yun? Si Jesus Christ. Kung hindi pumunta si Jesus Christ dito, siguro, pwedeng tayo ang gagawa ng kaparaanan. Pero dahil pumunta si Jesus Christ dito sa mundong ito, siya ay nagkatamong tao at namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, yung ginawa niya ay para pagbayaran yung ating mga kasalanan. Amen. So, ibig sabihin, kahit anong gawin kong mabuti, masama pa maging mabuti? Hindi, mabuti yan. Pero kailangan mo linawin, pakinggan mo sinasabi ng Biblia, yung mabuting ginagawa mo mabuti, pero hindi sapat yan para kayo pumunta sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Bilang mo ba kung ilan yung kasalanan mo? At bilang mo ba kung gaano kadami yung ginawa mong mabuti? Baka tansyahan lang yun. Pero, nasabihin ko, Pastor, baka 99.9 yung mabuti akong tao. Kahit 99.9%, ang kailangan na doon sa 100% na mabuti para pumunta ka sa langit. Dahil hindi kaya gawin ng tao yun, pumasok yung regalo, yung kaloob. Ano po yung kaloob? Si Jesus Christ. Simple lang po. Kasi magkataon sa akin, Pastor, ano kailangan gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan, maligtas? Halimbawa, pagtapos ng buhay ko sa mundong ito, ano kailangan? Bago mawatapos yung buhay ko sa mundong ito, ano kailangan kong gawin? You have to believe on the Lord Jesus Christ. Ano kailangan mong paniwalaan kay Jesus Christ? Simple lang po. Pareho po yung Catholic, pareho po yung Evangelical doon sa Gospel. Nagkakaiba po doon sa power. Ano yung sabihin ng power? Kasi po sa ibang mga grupo, marami pa silang paraan para maligtas. Pero yung power ng Gospel ang sabi, si Jesus ay namatay. Bakit po siya namatay?
Dahil siya po yung umako ng kasalanan natin, lahat ng kasalanan natin inako niya, mula ng pagkabata, yung kasalanan mo ngayon, at yung kasalanan gagawin mo, binayaran na ni Jesus Christ. So bakit mo nasabi, ilang beses bang namatay si Jesus? Isa lang. So ibig sabihin, hindi pa ulit-ulit. Kaya yung ginawa niyang kamatayan, para yung sa kasalanan mo noon, kasalanan ginagawa, at kasalanan gagawin. Pero ang sabi ng Biblia, pagtiwala ka doon sa ginawa ni Jesus na pinagbayaran niya na yun. Pero kasama ng pagsampalataya sa Panginoon, yung pagsisisi. Ano yung pagsisisi? Na tayo yung makasalanan. Panginoon, sa araw-araw, nakagawa pa lang ng kasalanan. Pero salamat po na kung ako'y niligtas mo, ako'y nananalig at sumasandig sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Pakalinisin niyo po ako. At kung di po sa ulo po akong hayaan mapahamak po sa impyerno. Sabi po ng Bible. So that, pagka po isinandig natin yung buhay natin kay Jesus, sabi, Panginoon, patawarin mo dahil ako isang makasalanan din. At nawa po ay kayo na po yung maging tagapagligtas ng buhay ko. Pag yung po ay base sa pagtitiwala mo kay Jesus, nasabi mo sa Panginoon yun, sa isip man o sa salita. At magkakaroon ng bunga po yun ng pagsisisi sa ating buhay. Ibig sabihin, kasi yung iba, sabihin, na-sensationalized na po kasi yung, ay, tinanggap ko naman si Jesus naniniwala ako kay Jesus. Pero ang tanong, nasan yung bunga ng pagsampalataya sa Kanya? Imbitahan mo nga sumimba ay. At sabi po, hindi po papatama. Pero, ibig sabihin pagka pinapili mo kung anong gusto, gawin mo yung sa Diyos o yung sa iyo, ayaw mo sa Diyos ay, o paano mo sinabi nagkaroon ka ng pagsisisi at pagsampalataya sa Panginoon, walang bunga yun. Hindi sinasabi ng Diyos na yung ginagawa mo nakapagligtas, pero yung pananalig mo kay Jesus. Kaya sabi ng Biblia, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Anong kailangan gawin? Wala kang kailangan gawin. Pagtiwalaan mo, Jesus, pagsisihan mo yung kasalanan at isandig mo yung buhay mo. Ano yung sabihin po ng pagsandig? Hindi po sila nalawanan nila. Ay, merong layo kong i-illustrate po ito. Meron po isang mayaman, matapos na po ako. May isang mayaman na lumapit kay Jesus. At ang sabi niya, Panginoon, ano kung kailangan kong gawin para po makapunta po ako sa kaharian ng langit? Ang sabi po ng Panginoon, pwede sundin mo yung isang utos. Ay magaling po yung at mabuting tao po siya. Panginoon, nasunod ko na po yung 10 utos. Sabi ng Biblia, alam ng Panginoon na mayaman itong tao to. Kaya sabi niya, ang gawin mo, ipagbenta mo lahat ng ari-arian mo, ipakain mo sa mga nagugutom, sa mga mahihirap, at sumunod ka sa akin. Hindi po sinasabi ng Bible na kung mayaman ka, ay ipagbenta mo lahat at sumunod ka kay Jesus. Hindi po yun. Hindi po yun. No? Don't get me wrong. Sumunod ka, ibigay mo natin pera mo kay pastor. Hindi po yun ang sinasabi ng Bible. Hindi po. Pero, misinterpreted po yun. Bakit misinterpreted? Kasi akala ng iba, pag nagpakain ka ng mahirap at tumulong ka, aakyat ka na sa langit. Pag yun ang pinakinggan mong salita. Pero ang sabi ng ni Jesus, ipagbili mo yung ari-arian, ipagkakain mo sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Pag po pinagbili niya na lahat ng ari-arian niya at pinakain niya po sa mahirap, wala na pong matitira sa kanya. Tama po? Sino lang natira sa kanya? Si Jesus. Ang ibig sabihin po ng pananampalataya pag sandig kay Jesus ay wala kang ibang pagtitiwalaan sa buhay mo upang ikaw magkaroon ng buhay na walang hanggan, maligtas, kung hindi si Jesus lamang. Isasandig mo kay Jesus. Kaya kung meron kang ibang dahilan na pupunta ka sa langit at pinagtitiwalaan, hindi ka talaga titiwala kay Jesus. Kasi po, exclusive si Jesus. Inclusive po siya. Ano ibig sabihin ng inclusive? Sa sino man kung sasampalataya kay Jesus, kahit na anong relihiyon mo, kahit na anong gender mo, kung ikay sasampalataya kay Jesus, inclusive yun, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero exclusive yung pagsampalataya. Bakit? Siya lang kasi dapat ang pagtiwalaan mo sa iyong buhay at wala ng iba. At ang sabi ng Bible, dahil doon, parang yung isang regalo na iniuumang sa iyo yung buhay na walang hanggan. At dahil natitiwala ka sa Panginoon, yun ay tinatanggap mo sa iyong buhay. O kaya, wala tayong pinaghirapan, meron tayong buhay na walang hanggan. Pag tayo po ay nagtiwala kay Jesucristo, nagsisi sa ating mga kasalanan, at magkaroon ng bunga yung ating mga pagsisisi sa Panginoon. Kaya po, ang birthday po ay masaya po yan. Bakit? Larawan po kasi ng pagtanggap. Diba? Minsan, yung mga masyadong close, may natatanggap ka, nag-rating.
Pero siyempre, hindi mo matatanggihan yun. Di ba tatay? Hindi mo tiyatanggihan yun eh. Dapat ganun din sa Panginoon. Kasi hindi, kami po, nila Sister Rose, may gusto lang misinterpret dahil nga contrary doon sa nakalistan natin. Pero hindi po relihiyon yung dinadala namin. Kung di sana itinuro na si Jesus lang ang kaligtasan, si Jesus lamang, ay pareho tayo. Pero magkakaiba tayo kung mayroong iba pang persona na pagtitiwalaan liban kay Jesus. Mas titiwala din naman kami kay Jesus eh. Kaso lang may mga ganito. Okay mo? Meron kang addition. Kami ang sabi ng Bible, si Jesus ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Si Jesus lang. Eh, Pastor, bakit ka nasimba pa? Bakit ka nag-preach kung naligtas ka kay Jesus lang? Yung ginagawa ko, bunga na lang yun ng relasyon ko sa Panginoon. Kung hindi ko siguro nakilala si Jesus sa buhay ko, baka ako'y wala rin pakialam sa gawain ng Panginoon, wala akong pakialam sa tao. Hindi ako mangangaral ng ganito kung hindi ko rin naranasan yung regalo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Bunga na lang ito nakikita niyo, hindi ito yung kaligtasan. Ang kaligtasan ay dahil ako'y na kay Kristo, ang tao ay na kay Kristo. Dahil sa may personal na relasyon sa Panginoon. So, nawa po, kung narinig niyo po yung mensahe ko, una, mahal po kayo ng Panginoon, mahal po tayo lahat ng Panginoon. Siya po'y namatay para po sa atin. Di sana kung kaya natin mamatay para sa ating sarili, tayo po ay magkaroon ng katubusan. Di tayo nalaang. Pero siya po yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po magaan po yung ginawa ni Jesus. Magaan sa atin, dahil regalo na lang eh. Pero mahirap po para kay Jesus yung magkataong tao siya yung ginawa niya para sa atin. Siya po yung nilibing, siya po yung nabuhay na maguli. Ano ibig sabihin? Upang lahat po na nagtitiwala kay Jesus, kaya niyang iligtas. Meron po kasing Diyos na hindi buhay eh. Ano po may Diyos na hindi buhay? May mata, hindi nakakakita, may bibig, hindi nakakapagsalita, may kamay, hindi nakagawa, may paa, hindi nakakalakad. Pero si Jesus po ay Diyos na buhay. Kung kaya lahat na nagtiwala kay Jesus bilang Panginoon po niya at tagapagligtas, kaya niyang iligtas. Bakit? Dahil hindi po na natin patay sa libingan si Jesus. Siya po ay nabuhay na maguli. Para po, sa sino man, sa panahon natin ngayon, sa hinaharap na magtitiwala pa kay Jesus, kaya niya pong panindigan yung kaligtasan, yung regalo ng kaligtasan na ibinibigay niya po sa atin. Napakaganda po mag-birthday, dahil mahaba ang buhay, napakaganda rin po tanggapin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi lang po birthday dito ang celebrate natin, pero po yung buhay sa pangwalang hanggan. Someday, dahil kasama po natin ng Panginoon, kung tayo po ay may personal na relasyon kay Kristo. Ang personal na relasyon kay Kristo ay sisimula po sa pagsandig. Ibig sabihin, iwanan ko lahat, hindi literal, ibig sabihin yung pagsuko mo sa Panginoon na, Panginoon, ikaw na po yung maging tagapagligtas ng buhay. Ako po yung makasalanan. Makasalanan din po ako at kailangan ko po kayo sa aking buhay. Ayun lang po ang pwede natin sabihin sa Panginoon. And then ang Panginoon po ang kikilo sa buhay natin pag tayo baguhin at lalo magkaroon tayo ng magandang relasyon po sa Panginoon. Kaya tatay, happy birthday! Happy birthday po sa inyo. Alam po, natanggap niyo yung kaloob niyo ni Jesus. Yung tinanggap niya si Jesus sa heart niyo po, sa yung tagapagligtas. So, ako yung manalangin para kay tatay po, para po sa birthday po niya. Salamat, halip mo ito. Salamat po sa pribilehyo na pa-hear po ang inyong salita. Una, hindi po namin alam kung sino po ang ligtas o sino po ang may buhay na walang hanggan. Pwede lang po kami maghaka dahil kami po yung tao na titingnan namin yung katabi namin, tapos sinasalamin lang namin yun sa sinasabi ng Bible. Ang sino mang sumampalataya sa inyo ay may buhay na walang hanggan. Sa panlabas, pwede namin makita na tinanggap nyo, sinabi na kayo po ang Panginoon tagapagligtas. Pero doon sa puso, kayo po yung nakakaalam. Pero kung kahayagan po sinasabi na tinanggap nila kayo bilang Panginoon, at ito'y may bunga sa kanilang buhay, gaya sa sinasabi ng inyong salita, meron kami kapanatagan din po na tulad po ng pagkakakilala namin sa inyo, ay merong buhay na walang hanggan ng sino man na nagpapakilala kasi tumanggap at nakakilala sa Panginoon. Dalangin ko po, lagi niyong pagpalain po ang buhay ni Tatay Amado. Salamat, nakakarinig po siya ng inyong mga salita. Ang dalangin ko po sa pamilya po ito na lagi po lang buksan din po ang kanilang puso at kanilang tenga para po sa inyong mga salita. Hindi po dahil sa relihiyon, pero kung saan po sila mas mapapailigi po ng personal na relasyon sa inyo. Yung pong mga salita ninyo, nasabi na inyong salita sa pamamagitan ng pakikinig,
at pakikinig ng inyong salita ay pumapasok yung pananampalataya. So dalangin ko po Panginoon para sa buong pamilya po yun na magkaroon po ng tenga sa pakikinig at puso sa pananampalataya na maunawaan, maisabuhay, ma-claim yung mga salita po ninyo personally. Hindi po dahil sa yung sinasabi ng marami o ng grupo, pero personal na narinig po namin kayo na nagsasabi, mahal kita, nais kitang iligtas, lumapit ka sa akin, sumampalataya ka sa akin, yung sinasabi niyo pong gano'n, Panginoong Jesus. Itatas ko po sa tatay ngayong tanghali po ito. Salamat po sa 81 years ng kanyang buhay. Kami po ay natutuwa dahil mga bata pa kami, hindi kami alam kung hanggang kailan yung aming buhay. Ang aming prayer ay sa inyong kalooban, i-extend niyo pa rin, Panginoon, ng maraming taon ng buhay, kalakasan, kasiyahan, fulfillment, joy, ang buhay po ni Tatay Amado. Salamat po rin sa tahanan ito na bukas po lagi sa inyong salita. Ibuhos niyo po masaganang pagpapala po sa tahanan po ito. Ito po ang aming gadalangin sa makapagalingang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Mabuhay po sa Panginoon. Magandang tanghali po sa atin. Happy birthday, Lolo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.